Nagparamdam umano si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng ilang pari ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pero hindi yan para sumuko kundi para makipagdialogo umano sa gobyerno. May report si June Veneracion. Mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi na dumalo ng sesyon si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isa sa mga idinidiin sa insertion sa 2025 budget at flood control scandal. Ayos na kapagsalita ng Kamara noong Setyembre, lumipad pa Amerika si Ko para magpagamot at ihatid ang anak doon. Sabi ng DILG noong Nobyembre, matapos mag-Amerika, nakapag-Europe at Japan pa si Ko. Lumutang si Ko sa ilang video messages na ipinost sa kanyang social media noong ding Nobyembre. Pero pagkatapos niyan, hindi na ulit nagpakita si Ko na ipinapa-aresto kaugnay sa manubalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Ngayon, sabi ng DILG, nagpaparamdam na si Ko. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Pero paglilinaw ni Remulla, ang feelers ni Ko ay hindi pa para sa pagsuko. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Ipinarating daw ito ng grupo ng mga pari sa kapatid ng kalihim na si Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Handa naman daw si Remulla na makipag-usap sa kampo ni Ko. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Sa huling monitoring ng DILG, nasa Portugal si Ko. Pero hindi siya basta-basta mapapadeport dahil bukod sa meron siyang Portuguese passport, walang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal. Criminal mind talaga. May escape route kaagad eh. Di ba? Ang galing na escape route niya. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa ano? Na 1 year na siya abroad. Mula naman sa pagkakadetain sa Senado, inilipat sa kustodiya ng Department of Justice ang isa sa mga nagdawit kay Ko na si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. State witness siya sa kaso ukol sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa DOJ, dinala si Alcantara sa isang safe house. Tiniyak naman ng DOJ na dadalhin nila si Alcantara sa Senado kung kakailanganin. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program eh. 'Di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Tulad ni Alcantara, state witness din sila dating DPWH Undersecretary Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolancia at kontratistang si Sally Santos. Nauna lang sinabi ng DOJ na ligtas na sila sa criminal liability sa mga Bulacan Ghost Flood Control Projects. Pero pwedeng mapanagot sa iba pang kaso. Si Bernardo dinala sa DOJ para sa case build-up ng DOJ. Ang isa pang akusado sa Ghost Flood Control Project na si dating Senador Bong Revilla, dinalaw naman ang kanyang mga anak at kapatid sa New Quezon City Jail. No comment. Kumusta lang po si Senator? Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nakahiwalay pa siya sa ibang preso para sa medical quarantine. Gayon din ang mga kapwa-akusado niya na sila dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating DPWH Bulacan First District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig at dating DPWH Bulacan First District Engineering Office Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Kasunod ng 7 araw na medical quarantine, ihahalo na sila sa ibang preso. Kanina, iniharap na rin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ang dalawa pang kapwa-akusado ni Revilla na sina Engineer Emilita Huwat at Cristina Pineda ng DPWH Bulacan. Iniutos na makulong sila sa BJMP QC Female Dormitory sa Camp Karingal. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.